Hello mga ka-legit cover cards, another updates kung saan confirm na nga ba na ang It's Showtime ang magiging main noontime show ng GMA? Bakit nga ba naglabas ng statement si Attorney Felipe Gozon patungkol sa Tape Incorporated? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ng lahat ng mga legit Lover Cards po natin na laging nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much. And for today's video ay naihatid natin sa inyo na naibalita na nga at lumabas po sa lahat ng mga social media news online patungkol sa magiging plano ng GMA na patalsikin ang TP or tahanang pinakamasaya sa taong 2025 dahil this coming December nga ay mag-i-end na po yung kanilang kontrata sa nasabing network. So, isa sa mga nakikitang dahilan na rin dito dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng kanilang rating. Dahil naglabas na rin po ang Lionheart TV ng kanilang official ranking at nangunguna po ang It's Showtime, pumapangalawang Itbulaga at pumapangatlo Adsadsad, pabulusok pababa ang rating, noontime TV rating ng tahanang pinakamasaya na may 2.6. Napakalayo ng agwat. And aside from that, naglabas din po, ito po yung ilan ng Feb 5, 2024 Monday. It's Showtime got 4.4% and Itbulaga got 4.3%. Tahanang pinakamasaya got 2.6%. So kitang-kita po sa mga ebidensya na talaga namang medyo mababa talaga at sobrang kaunti lang ang nanonood sa kanila. Pre-TV to lalo na po sa social media, sa mga social media platform like YouTube and Facebook. Talagang minsan po, dun po sa kanilang Facebook live, ay may kita nyo pinakamarami lang is 1,000 habang ang dalawang noontime program ay nasa 16,000, 34, 50,000 up to 80,000 maximum yung kanilang nanonood po sa online. So, masasabi talaga natin na parang hindi po ganun ka bongga yung nakukuha nilang support coming from the netizen, And isa rin sa mga nagpagulat nga dahil inaasahan na ng marami, ang akala kasi nating lahat na ang papalit po or ang inihahandang ipapalit ng GMA sa slot po ng Tape Incorporated, sa slot ng tahanang pinakamasaya ay yung kanila pong TikTok lock na parang ibinalik po nila yung kampiyon or parang this gonna be a singing contest. Parang yun po ay pinasikat nung mga 80s, mga ganon. So, yun pala, hindi pala yun, At nagtataka tayo, bakit po biglang naglabas ng statement itong si Attorney Felipe L. Gozon, yung chairman and CEO ng GMA Network Incorporated. Sabi niya, "We at GMA Network are honored to have been chosen by Tape Incorporated to be the home TV station of their program. And so we are looking forward to many more years and mutually beneficial and rewarding partnership with Tape Incorporated in airing their program on GMA7." In a previous statement, it was posted by Procnoy TV channel. And sinabi niya na ito daw ay statement ng GMA chairman ng na si Attorney Felipe L. Gozon. Ang pinagtatakan lang kasi ng marami, bakit po naglabas ng ganitong statement si Attorney Felipe out of nowhere? Marami pong nagsasabi kasi na parang may mga advertisers kasi na talagang kumbaga hindi na talaga nag-renew, ayaw na po talaga mag-place ng ads dito po sa nasabing noontime program. So, para po to solidify yung tinatawag na partnership, naglabas siya ng statement, parang tinulungan niya ang Tape Incorporated para po talagang ma-entice ang lahat ng mga advertisers to place their ads. Pero ito na nga dahil ito po ay nilabas ng PEP, sabi niya, dahil sa nalalapit na pagbabalik ng GMA7 sa tanghalan ng kampiyon, nagkaroon ng mga haka-hakang maaaring inihahanda ang TikTok lock bilang kapalit ng tahanang pinakamasaya kapag natapos na sa December 2024 ang kasunduan sa pagitan ng Tape at ng GMA. Naglabas din po ang ilan sa mga news online ng It's Showtime ang magiging main noontime show ng GMA.
According po sa isang write-ups, umiikot umano ngayon ang mga spekulasyon na nakikinita na ng GMA Network Chairman and CEO Felipe Gozon na hindi natatagal ang tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated. Kaya kinuha nito ang It's Showtime. Hanggang 2024 na lamang ang block time agreement ng GMA Network sa producer ng It Bulaga sa Tape Incorporated. Nagsimula namang umere sa GTV ang GMA ang It's Showtime noong July 1. Sa programang Christopher Me, nabanggit ng kolumnista ang haka-hakang ito sa kumakalat sa social media. Magaling si Gozon na foresee niya ang hindi tatagal ang fake, no, ang tahanang pinakamasaya, kaya kinuha ang It's Showtime to replace them eventually. Sabi ni Christy sa binasang komento ng isang netizen, yun yung umiikot ngayon anytime yun na talagang ipapalit sa main noon time ng 7, dagdag pa niya. So ito po yung nagko-confirm na talagang possible na kapag hindi na po nakapag-renew ng kontrata ang Tape, so ibig sabihin nagkakaroon na po ng kasunduan, parang natanggap na rin ng Tape Incorporated yung kanilang pagkatalo dahil matapos mapalitan yung kanilang title, nababahala na po sila dahil parang mas marami pa po yung inilalabas nilang gastos araw-araw, pera, kaysa sa pumapasok. Sinasabi nga, this is a business, kapag nagbi-business ka, you want to make sure na talagang kumikita ka. So yun po yung nakikita natin. Kaya kung makapapansin natin, 'di ba, may mga pa-brainstorming na sila ngayon, may pa-meeting sila ngayon dahil nga yun po yung mga nakikita na po-foresee natin na problems na nai-encounter nila. So antayin natin kung ano po yung magiging latest updates patungkol dyan dahil yan po yung talagang umuugo ngayon sa social media. So para lubos nating maunawaan ang lahat ng yan, mag-antay tayo ng ilan sa mga latest updates. Ibabalita naman po ng GMA7 yan o kaya ng It's Showtime. At dahil dyan, basahin natin itong mga comments ninyo, Unahin natin si Sandro Alejandro. Sabi niya, makikita rin sa picture ang logo ng It Bulaga. Report nyo kay Attorney Buko. Yun, kasi meron po kasi silang isang parang post doon na ginagamit pa rin nila sa opisina nila. Yung It Bulaga 2.0 ba yun? Or 4.0? Parang ganun. Yung iniwan po ng TBJ na opisina nila doon, yung kanilang studio, ganun pa rin yung nakalagay, It Bulaga pa rin. Pero yun po ay na nila, kumbaga parang call na nila yun. Kahit na gamitin nila yun, basta wag nilang gamitin yun sa, sa titulo nila dahil may injunction na po yun. So, ibig sabihin lang hindi talaga nila yung sinusuko at talagang sinasabi nilang sila pa rin ang owner. And another comment, sabi po ng Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Dareds, God bless po. Happy birthday Karen, tuloy mo lang yung pangarap mo dyan. Ayan. Thank you po Sir Romy sa palagian po ninyong panonood at pagsubaybay sa mga updates po natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.